lahat tayo masaya dahil na Saturday na. Pero ngayong oras na to, let's worship God. Awitin natin yung still as ano man sitwasyon na pinagdadaanan natin, ano man yung mga mararanasan natin. Ang Lord kaya niyang i-calm yung storm na pinagdadaanan natin. Ay, sir. Hide me now. Hide me now. Under your wings. Cover me. Cover me. Entwine your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone, in Christ alone. Know His power, know His power. In quietness and trust, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord, salamat Panginoon sa panibagong umaga, Panginoon. Salamat Panginoon sa panibagong pagkakataon, Panginoon, na kaming lalapit sa iyong harapan, Father God. Patuloy po kami nagpapalinis sa iyong salita. Patuloy po, Panginoon, na patuloy na ikaw ang manguna. Patuloy na ikaw ang maitaas, Panginoon Lord. Ngayong oras na to, have mercy on us. Ano man yung mga bagay na nakikita mo, Panginoon, na karumihan sa bawat isa, maliit man o malaki, Panginoon, have mercy, Father God. Lord, as we listen to your word, Lord God, continue to move in our hearts. Lord God, yung transformation ay patuloy mong gawin, Panginoon Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa mensahero na gagamitin mo ngayong umaga na to, Lord, patuloy niyo po akong itago sa iyong likuran. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang makita. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang madakila. Lord, I ask for your Holy Spirit to move, Lord God, wisdom at knowledge, Panginoon, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang pinagkakatiwala. Ang umagang ito, sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, pwede na po tayo maupo. Yun, 10. Yan, yung title ng ating pag-uusapan ngayong umaga na to, Second Chance. GD, gusto mo na second chance? Lahat tayo gusto natin ng second chance, example na lang. Pero ang second chance na pag-uusapan natin ngayong umaga na to, hindi yung personal nating buhay. Pag-uusapan natin yung second chance natin, yung pananampalataya natin. Kasi alam natin, everyday, lagi na lang tayong, in the end of the day, lagi na lang tayo nagre-repent. Tama po. Kasi nga dahil sa mga kasalanan na nagagawa natin. Pero salamat sa second chance na binibigay ng Lord sa bawat isa sa atin. Buksan natin yung Bible natin sa Mark 6 or Marcos 6
verse 45 to 52. Yan, babasahin ko na lang po sa Tagalog, sabi dito. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad, sila'y pinauna niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nang sumapit ng gabi, nasa laot ng bangka, habang namang si Jesus naman ay nag-iisa sa pangpang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod na sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita niya mga ito at siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya isang multo. Kaya sila'y nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin, sila'y lubhang na mangha, sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tunay na kahulugan na nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang kaisipan. Meron tayong 5 points sa pag-uusapan ngayong umaga na to. Ang unang point natin dito, makikita natin sa verse 45 to 46, meron doon, test of faith. Sabi dito, we see in this verse that God is testing our faith through command. Makikita natin sa verse 45 to verse 46, sabi ng Lord, mauna na kayo sa kabilang dako. Sabi ng Lord, mauna na kayo kasi nga, papauwi niya pa. And also we see in this situation, God already do miracle by feeding the 5,000. Kung alam natin yung feeding the 5,000, ito po yun. After na to, ito na po yung sinabi ng Lord, sige, ito sinabi sa mga disciples niya, mauna na kayo, parang sa atin. Minsan matetest yung faith natin sa command na binibigay sa atin ng Lord or sa command na binibigay sa atin ng tao sa mundo. Diba? And right now, God is reminding us that He has command in their lives after we hear this message. After po nating marinig tong mensahe na to, merong command na gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. And makikita natin dito kung yung faith ba natin ay authentic or just amazing moment only. Ano po ba yung authentic? Pag sinabing authentic, ano man yung mangyari, hindi mo po ibibigay. Or ito yung pangahawakan mo. Ano ba yung amazing? Amazing is just a emotion. Pwedeng magbago. Kaya right now, ano ba yung faith natin sa Lord? Every time na may pagdadaanan tayong problema, pagsubok, ano ba yung faith natin sa Lord? Authentic ba yan o amazing lang? Kasi sabi sa verse 47 to verse 48, God is watching you. Jesus knows your situation right now. Even we are trying to be good in the eyes of the God. Even we experience a lot struggles, pains, brokenness, discouragement, guilt. 'Di ba? Ang hirap sumunod sa Panginoon, lalo na pag gusto mong magbago pero yung sa kapaligiran natin, nandiyan pa rin yung lagi yung gusto mo nang mag-pray, gusto mo nang mag-church every Sunday, pero ang problema yung sabi nga kahapon, labahin, struggles, sarili. Yun yung minsan nagiging hadlang, kaya minsan gusto natin maging okay sa harapan ng Panginoon, pero ang hirap-hirap. Sabi nga sa kanta, 'di ba? Gusto ko maging mabait pero ang hirap eh. And we see also that our attitude is like the disciples of Jesus, because even our situation is very hard, but still we're trying to be go without calling the miracle maker. Noong time na to, nagkaroon na ng struggle na habang papunta sila sa kabilang ibayo, nagkakaroon na po ng kaguluhan sa dagat. At minsan, tayong mga believers, na we are trying to go, pinusubukan natin kung yung makakaya natin without calling the miracle maker. Ni-imagine ko dito, what if yung mga disciple nung umaharap sila sa situation na yung papunta nila kabaliktaran, bakit hindi sila nag-pray sa Lord? Bakit? Because and that we didn't notice, God already ahead on us, or God is bigger than our situation. I realize that hardship moment can stop us to ask God for help. Diba? And I also notice, we also in the true identity if we are facing uncontrollable moment of our life. Marami sa atin, nabubulag na tayo ng mga problema kahit nakakalimutan na natin tumawag sa Panginoon.
Hindi nila naalala na yung Panginoon, pinakain nga yung 5,000 na tao, parang tayo. Marami sa atin, we are trying to go to God. We are trying to be good. We are trying na, Lord, ito gagawin ko, Lord, pero may problema dumadaan. Kapatid, sino ang tinatawagan natin? Or tumatawag pa ba tayo sa Panginoon? Kasi ang Panginoon, sinamba natin, mababasa natin, lagi nagpakain ng 5,000, di ba? Ang dami na ginawa na miracle. Pero because of the struggles, because of the pain, because of brokenness, discouragement, guilt, natatabunan po nun yung kayang gawin ng Lord sa buhay natin. And that's the reality. Sabi sa Mark 49 to 50, Jesus never lived you. Kapatid, many believers in this generation has an amnesia or to remember the Creator. Marirealize natin, kapag dumadaan ka sa pagsubok, nagkakaroon ka ng amnesia na tumawag sa Panginoon. Bakit? Minsan nahihiya tayo na lumapit sa Panginoon kasi nagkaroon lang tayo ng kasala kanina lang. Pero sinasabi ng Lord, hindi kanya iniwan. Kung mababasa natin sa verse 49 to verse 50, ang Panginoon nakatingin sa kanila. Alam ng Panginoon na nahihirapan ka na. Pero sabi ng Panginoon, bakit may amnesia ka pa rin hanggang ngayon? Ayaw mong tumawag, ayaw mong i-accept sa sarili mo na hindi mo na talaga kaya. Because hardship, we forgot the goodness of God and the miracle that God can do in your life. Kapatid, hindi itong mundong ito ang makakatulong sa'yo. Only God can help you in your situation right now. Kasi kapag humingi tayo ng tulong sa iba, magbibigay din niya ng problema sa'yo. Sasabihin niya rin, kakwento niya rin yung problema sa'yo. Kapatid, ang Panginoon, never ka pong iniwan. Never kang pinabayaan ng Panginoon because God has a message to you right now. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kang matakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Sabi sa verse 50, kapatid, kung ano yung pinagdadaanan mo, ito yung message ng Lord. Mark 6 verse 50, Huwag kang matakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Because sabi sa verse 51 to verse 52, allow Jesus to enter in your life. Kapatid, ang Panginoon ba ay nasa buhay mo na? Or until now, yung Panginoon ay para pa rin natin, provider na lang, hindi na Father. Sabi ko nga, and with God, He can calm our situation or anything we face right now. Minsan makikita, Lord, bakit Lord, nagpe-pray naman ako, nagsisimba naman ako every Sunday, bakit ganito pa rin yung buhay ko? Because we see also, the moment we was enter on the boat, they experience peace in their life. Mararanasan mo po yung peace kapag pinapasok mo ang Lord sa buhay mo. Sa bangka ng buhay natin, sino yung nakapasok? Maraming nakapasok sa bangka natin, pangarap natin, mga gusto natin, hindi po masama yun. Pero ang tanong, andyan po ba ang Panginoon sa bangka mo ngayon? Kaya minsan hindi natin maramdaman yung peace kasi yung Panginoon lagi lang nasa labas, ayaw mong papasukin. That's why our life in few days or years is always no direction. Even we always praying and going to church every Sunday because the reality is this. Our faith to Jesus is emotional faith only, not experience faith. Ano po ba yung emotional? Emotional, pwede po siyang magbago. Kaya nga marami ka ng girlfriend o boyfriend ngayon eh. Di ba? Ang dami mo ng ex. Kasi nga emotional lang po eh. Because the emotional, pwede siyang magbago. Minsan ganun yung faith natin sa Lord. Lord, mahal kita ngayon pero bukas hindi. Pero ano po ba yung experience? Yung experience, yung isang bagay na hindi mo ipagpapalit. Kung totoong na-experience mo ang Panginoon, hindi mo ipagpapalit ang Panginoon. Because that's why every time we experience the testing, we are always failed, especially in the aspects of faith in God. Minsan dito tayo bagsak lagi sa faith. Bakit? Kasi sa mundong ito, ang daming offer sa'yo. Ang daming mga bagay na ibibigay sa'yo na akala natin hindi kayang ibigay ng Panginoon. Sa conclusion po natin, sabi dito, knowing Jesus is not one-day process, but knowing Jesus is intentional every day while we are still in this world. Kapatid, habang nabubuhay tayo, intentional dapat nating hanapin na Lord, maniniwala ko sa iyo kahit anong mangyari. Mag-firm ako sa yung faith ko sa iyo kahit anong mangyari. Bakit? Our heavenly reward ay wala po sa mundong ito, kundi nasa langit. Meditate and apply in our life like vitamins we take every day to have more strength to continue the journey in this world. But now, not from our own strength of or self,
or self-decision, but God's strength through His Word. Yung Bible po natin, yung hawak na Bible, yan yung nandiyan na yan. Yan po yung strength na binibigay sa ng Lord. Kaya minsan, pakiramdam natin, Monday pa lang, pagod ka na. Bakit? Kasi wala po tayong vitamins ng Word of God. Kaya marami sa atin, hirap na hirap kang manalangin, hirap na hirap kang lumapit sa Panginoon kasi ayaw mong ibigay yung binibigay sa ng Panginoon. Kung makikita natin sa kwento, nag-calm lang yung storm na pinagdadaanan nila nung umentor na ang Lord sa buhay nila. At tatandaan po natin, depending on God's will every day is the best decision you make it for you to have eternal reward in heaven. Kapatid, kamusta ka po? Lalo linggo bukas, ano yung mga plano natin? Kasama ba yung Panginoon sa plano natin bukas? O yung plano natin, Lord, ito gagawin ko. Marami ka ng mga task na gagawin, pero ang Panginoon nasa dulo pa rin. Di ba? Sabi ng Lord, second chance. This is the moment na binibigay sa atin ng Lord, binibigyan kanya ng pagkakataon na lumapit muli. Kasi kung may mga disciple nga, binigyan niya ng pagkakataon, paano pa kaya tayo? Kaya ngayong oras na to, let's pray to God, let's repent na Lord, sorry. Kasi minsan yung faith ko sa'yo parang emotional na lang, yung faith ko sa'yo parang gusto ko na lang lagi ng blessing. And gusto ng Lord yung faith natin from emotional to experience. Kung gusto natin ma-experience ang Panginoon, intentional, dapat natin siyang hahanapin sa buhay natin. Right now, let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord, dakila ka sa lahat, Panginoon. Lord, I'm sorry, Father God. Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon, right now, Father God. Na Lord, minsan, Panginoon, Lord God, yung faith namin sa iyo, Panginoon, Lord God, wala na. Lord God, laos na. Lord God, natapos na, Panginoon, because of the struggles, Lord God, na kinakaharap namin, Panginoon. Right now, Father God, we ask for your Holy Spirit to move, Lord God. I ask your Holy Spirit, Panginoon, na manguna sa buhay namin. Lord, salamat sa second chance na binigay mo, Panginoon. Dahil, Lord God, ikaw lang ang kayang makapag-calm, Panginoon, Lord God, makapagpatigil, Panginoon, Lord God, na bagyo na pinagdadaanan namin. Na, Lord, help us na Lord God, maalala namin ang iyong salita mo sa panahon na daraan uli kami, Panginoon Lord God, sa pagsubok. Dadaan kami sa bagyo, Panginoon Lord God. Lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, na Lord, huwag kaming matakot dahil kasama ka namin, Panginoon, sa buhay namin. Right now, Father God, Lord, I pray, Lord, sa ngayong oras na to, sa katrabaho ko na may pinagdadaanan, Panginoon Lord God, anxiety, Lord God, discouragement, Lord God, Lord, anuman, Panginoon Lord God, unforgiveness, Lord, I release, Panginoon Lord God, yung joy and yung peace and hope sa buhay nila, Father God. Lord, I declare joy, I declare blessing upon blessing, favor upon favor, maging sa company na aming pinagtatrabahuhan, Panginoon, salamat sa iyong salita. At Lord, maging Panginoon sa maghahapon na daraan, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon, patuloy na ikaw lamang may taas, patuloy na ikaw lamang madakila. Give us wisdom at knowledge, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen po. To God be all the glory.